Sakyan naman, kailangan mong sumunod sa mga batas trapiko. Na isa sa mga problema ngayon, marami ho ang naaaksidente, nadudunggol, nasasagi, nababangga, pero hindi nakakarating sa mga balita. Dahil mukhang hindi ho ginagawa ng paraan hanggang sa kasalukuyan ng Fort Bonifacio Development Corporation yung kanilang di umano yung mga sirang CCTV. Oo. Yan ang isang problema dyan. Naalala ba ninyo? Nag-viral ho yung isang nag-viral yung isang video kung saan ay kitang-kita mula sa dashcam ng isang sasakyan ang pagdukot ng isang kawatan sa wallet nung isang sasakayata sa ewan ko kung Grab yun or Uber or InDrive or kung ano man tingnan niyo itong video na ito. Kitang-kita yung video na yan at ayan naglalakad yung dalawang suspect. Ito naman yung biktima yan sasakyan niya sa kotse. Siguro Grab. At tinamong ginawa ng isa. Kitang-kita pati mukha Yan. Huli sa camera. Hindi baga? Ang kumuha ho niyan ay hindi po CCTV ng Bonifacio Global City. Dahil may balita tayo na di umano ay sira ang kanilang CCTV section. Maraming mga CCTV dyan ang hindi ho gumagana. Kaya naman, marami na ho mga krimen ang nangyari dyan. Isa na lamang nung Setyembre 3. Ito lang ho yung documented na naibigay po sa atin na meron hong mga Japanese national ang hino-hold up dyan sa BGC. At inaabangan yan dito sa mga kanto ng 25th Street at saka 10th Avenue. Itong snatcher na ito, actually pickpocket ang tawag dyan. Ang snatcher yung nangahablot. Ito pickpocket yan. Hindi yan hindi ho snatcher. Mandurukot. Yan. Di ba ga? So ngayon, hindi ho ito nasusolusyonan pa ng FBDC. Yung Fort Bonifacio Development Center. Ano sabi din sa report or impormasyon ay pinadala sa akin ng isa sa mga residente ng BGC na kaibigan po natin. Sorry, ganun talaga yung mga yayamanin. Ang mga kaibigan yan, mayayaman. Habang ako na mayayamanin lang. Minsan, yayabangin pa nga sabi din ang sabi ng isang residente ng BGC, last Christmas, dumami ang ganyan lalo na sa areas near Kalayaan at yung malapit sa Market STI area. Tapos may mga gang na mga bata near sa Shangri-La and Central Square pero nabawalan na daw yun. Ang problematic ay yung mga umiikot na disente ang suot pero bigla na lang papasok sa mga restaurant, mag-aalok ng biscuit, may dalang sulat, nanghihingi ng abuloy, nanghihingi ng ayuda, ng tulong. Sa madaling sabi, namamalimos. Yung iba naman, may mga drama na new employee lang siya and walang pamasahe pero 2 months na daw niyang nakikitang paikot-ikot dun sa lugar. Yung mga gang bigla na lang naghahabulan and nagtatakbuhan, nagpapanik tuloy ang mga tao. Kaya tapos nagsusuntukan sila. Yan. Kaya sabi ko, whose attention this should be? BGC Management and Security, sabi ko, dapat FBDC, Fort Bonifacio Development Company, dahil silang may hawak ng BGC Private Security. I'm sure less than tondo, but dapat kasi elevated ang safety and security ng BGC. Kaya, ang sabi niya, sigurado siya na hindi naman ito kapareho ng tondo. Siguro he is referring to the tondo before. Dahil yung tondo naman ngayon, medyo hindi na ganito kagulo. Meron pa rin. Lalo na dyan sa may Road 10, ang dami pa rin yung mga pasaway. Naiwan ko bakit na nahimik si Yorme. Ano nangyari kay Yorme? May balita ba kayo? Si Yorme ba buhay pa? Kasi si Yorme, halos araw-araw napapanood ko yung kanyang vlog. Oo, at saka yung kanyang mga ginagawa dyan sa Maynila. Pero ngayon wala na. Anong nangyari kay Yorme? Hindi ko na naririnig, hindi ko na rin nakikita. Parang ano to? Sabi nung pinsan ni Mang Teban, oo nga,
Kasi simula nung kausapin siya ni Pangulong Bongbong Marcos, tumahimik. Abante Pilipinas. Oo, ay dati-rati. Diyos ko, kung ipag-ingay niya yung mga kawalang hiyaan sa flood control project dyan sa Maynila, ay di baga tuloy-tuloy at tuwan-tuwa mga tao. Nakikilala nila ngayon yung mga taong walang hiya dyan sa Maynila. Yung mga inihalal. Oo, pero ngayon, ay siya, ay tahimik. Ano nangyari? Totoo ba? Ha? Totoo ba na pinatahimik siya ni Pangulong Bongbong Marcos? Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Oy, Yorme masisira yung tiwala namin sa'yo kung ikaw ay kayang-kaya ding paluhodin ng kahit na sinaw. Ronnie Ramos. Tandaan mo, Abante Pilipinas. yung presidente lang yan. Presidente na namumuno dapat sa mga mamamayan sa buong Pilipinas. Hindi nagpapaluhod ng mga taong nagsasabi ng totoo. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Hindi ba ga? Ngayon, tuloy ko lang ha. Dati madaming cameras elsewhere. I'm sure. Dati maraming cameras everywhere pala, ang sabi niya. Ano, ha? Kasi chismises hindi na working and naging parang medyo lax ang BGC Police sa enforcement. Hindi ko alam kung bakit. Sabi niya, not sure why. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Yun lang. Dahil kasi gana rin ang aking teorya, kaya medyo naglax yung police sapagkat una, it is a private compound or whatever, kung community or kung ano man tawag ninyo diyan. It's a private area, sa madaling sabi. Yang lugar na yan ay pribadong lugar. Pag-aari ho yan ng Bonifacio Global Corporation or Company. Or ng Fort Bonifacio Development Company. Yun ang sinasabi. May sarili silang security. Siguro, maaangas ang security ng BGC na aanga-anga naman. Abante Pilipinas. Yun. Kaya siguro, nagtimpi na lang ang polis. Bahala kayo dyan. Kayo na lang. Abante Pilipinas. Oo, kasi, di ba pare? Nakikinig ngayon yung kaibigan ko taga BGC. Di ba pare? Karamihan dyan ng mga ang tawag dito, ng security, daig pa ang pulis kung umasta. Akala mo kanila yung BGC? Abante Pilipinas. Kung yung pulis nga na ang mandato ay buong Pilipinas, kababait ngayon, ay ito, Mariose. Akala mo ay kanila yung lugar na kung saan ka magpapark, sana hihingi, magtatanong ka lang kung makasagot. Akala mo tigre. Abante Pilipinas. Yan. Kaya siguro naglax ang PNP. Sabi ng PNP, siguro kaya nyo na yan. Mayayabang naman kayo. Abante Pilipinas. Siguro lang. Baka lang. Okay. Alas 4:15 na ng umaga. Ihabol ko lang huwari ha. Ihabol ko lang huwari. Hindi ko nag-gets kung saang barangay are, Pero tingnan ninyo itong bugok na barangay official na ito. XO ng isang barangay. Saang barangay ito? Anong nabanggit ba? Panoorin ho ninyo ang footage namin na ere. Mula sa ating reportorial team. Diyos ko, anong klaseng official ito? Itong mga ganitong klase ng official ng barangay, dapat ito itinatapon sa estero. At pagkatapos, pinaliliguan doon ng tubig sa estero. Bakit ninyo? Tingnan nyo ugali. Tingnan nyo ugali. Mantakin ninyo, kinwestiyon siya ng pakibaba na ng konti yung audio. Mamaya natin. Sige. Balik mo ng konti. Tapos parinig natin kung paano magsasagot itong lintik na ito. Tingnan natin. Sige, taas mo. Sa barangay ka ba? Opo. Exo ako ng barangay. Ikaw ang exo tapos ikaw pa ang ganun. Hindi naman ako istorbo sir At saka labas na ako sa ano nyo. Kailangan alisin, kailangan klaro. Hindi po ba kayo na-briefing ni chairman? Di ba? Ganong kabugok, ganong sumagot. Di ba ga? makalis. Hindi niya na naisip na ang MMDA ay may mandato ng Metro Manila Council. Abante Pilipinas. Ano yung Metro Manila Council na yan? Yan ho ay samahan ng mga mayor ng Metro Manila. Kasama ho yung munisipyo ng Pateros. Tingnan mo magsasagot. Itsura pa lang. Pagdating ng hapon, lasing yung lintik na yan. Abante Pilipinas. Itsura pa lang. Kaya yung ganyang klase, kapitan, kung sino man ang kapitan nito, ang ganyang klase ng barangay official, hindi dapat pinagtatagal. Dapat yan, tinatanggal. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Huwag kang mag-alala, paprojectin kita. Kung saan barangay ka at bibirahin ko yung kapitan mo lintik ka hanggat ikaw ay ex o dyan. Napakayabang mo po. Ay, muntik na. Sorry.
Sorry. Alas 4:17, diretso na ho tayo. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Araw ngayon ng Huwebes, January 8, 2026 na mga kabante. At narito na ang ulo ng mga balitang ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa loob at labas ng himpilan, ako ang inyong yayamanin, sexy swabing tagapagbalita sa umaga, Ron Ramos. Dito pa rin sa Abante Pilipinas. Headlines. impeachment laban kay VP Sara, hindi pakikialaman ng Pangulo. Headline. Arrest warrant laban kay Atong Ang, hindi pa inilalabas ng Department of Justice. Headlines. Idaraos na traslasyon 2026 bukas. Mahigpit na babantayan ng pulisya ayon sa DILG. Headlines. AFP, pumayag sa aligasyong sinuhulan sila. Pumalag. Akala ko pumayag. Pumalag sa aligasyong sinuhulan sila kaya deadma sa kudeta. Headlines. Economic Manager, aminadong hihina ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Yan at iba pang ang ating headlines ngayong umaga. Abante Pilipinas. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Pinangingiti mo naman ako, Direk Ogie Palibasa may dala kang pansit. Abante Pilipinas. Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakaling may maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, Kongreso lamang ang may jurisdiksyon sa usaping impeachment. Ito'y kasunod ng pahayag ng Makabayan Bloc na handa silang maghain ng impeachment complaint matapos mag-expire ang one-year ban na ipinatupad ng Supreme Court. Muling nilinaw ni Castro na nais ng Pangulo na mapanagot ang dapat managot. Sino Castro? Si... yung nakulong? Sorry. Claire Castro. Akala ko kasi magkamag-anak yun Ngunit hindi ito nakikisawsaw sa anumang impeachment complaint laban kay Duterte. Abante Pilipinas. Ang sagot ni Mang Teban kanina. Nabasa niyo yung headline? Mariose. Ay di ba nga kung talaga ipakulong na ninyo yung mga congressman na sangkot dyan sa lintik na flood control project na yan. At saka yung mga sinasabi ninyong senador na mayroong kaugnayan dyan. O ipakulong nyo na. Bakit ayaw ninyong ipakulong? Kasi maaaring tama yung opinion at yung sapantaha ni Senator Franklin Drilon. Na the reason kung bakit hindi iniimbestigahan, hindi tinatanong, hindi ipinakukulong, hindi kinakasuhan, ay sapagkat gagamitin nila ito para mag-file ng impeachment complaint laban kay Duterte. Abante Pilipinas. Yan. Kaya ako, sa tingin ko, parang totoo. Kasi una, ay sa tagal na ba naman ni Senator Franklin Drilon sa sistema, hindi ba ga? Lahat na ng klase ng sistema ng mga presidente nadaanan na niya. Unang-una ko siyang nakilala panahon ni Cory Aquino, 1986. I was in high school. Di ba nung panahon na yun, sila. Tapos sina Bomba Arienda, marami yan. Pagkatapos 1992, 1992, ano bang tinatakbuhan niya ng 1992 election? Kung senator din ba? Madalas ko yung nakakasabay sumimba dyan sa may, ano ba yung simbahan dito sa may Green Hills? Dahil nung 1992 elections, nung nag-aaral, estudyante pa kami noon, dyan sa Lyceum of the Philippines sa Intramuros. Hindi pa ho university yan. Kami ay kami ay kinuha ng RPN 9 kasi doon kami doon ako nag-practicum noon So nung nagkaroon ng 1992 elections, kami yung unang tinawagan ng RPN 9 para para magman or maging PA at saka PA, reporter, writer
doon sa mga election centers. Una ay doon nga kaya Kuya Oge nung 1992 election, RPN at saka ZNN magkasama nung 1992. Nandun kami sa Makati. Ano yun? Century Tower. Yon, Century Tower pala yun. Sorry, hindi ko alam eh. Oo, nandun yon. Kaya doon ko unang nakilala si Montulfo. Sino pa ba? Mayroon pa ako naging crush na announcer eh. Magandang boses na babae, magaling kumanta. Na medyo may pagka, ang mata niya ay may pagka may pagka Disney. Ang mata niya, medyo malaki ng konti, pero maganda. Crush ko lang naman. Nalimutan ko na. Anyway, showbiz, So, ngayon, ganun katagal na si Senator Franklin Drilon. To my experience, ganun na siya katagal. So, marami siyang nadaanan. Nadaan niya si Cory. Ang sumunod kay Cory, si FBR. Sumunod kay FBR ay pansamantala. Ay hindi nagtagal. Si ERAP, na sinundan naman kagad ni GMA, tapos si GMA uli, tapos si Pinoy, tapos si Duterte, at pagkatapos ay ngayon. Imagine, 8 presidente ang dinaanan niya. Ibig ko sabihin, as a servant, ay hindi na siya umabot ngayon. Pero, as a Filipino citizen and dating mambabatas, 8 presidente ang kanyang inabot sa buhay niya. Pero pa yung mga nauna. Pero pa yung mga nauna. Marcos, syempre, inabot din niya. Buhay na siya noon nung panahon ni Marcos. Kaya mas kapani-paniwala yung sinasabi nitong yung opinion nitong dating Senador Franklin Drilon. That one of the reason maybe kung bakit hindi pa nakukulong etong mga congressman at senador daw na ito ay sapagkat may possibility na gagamitin nila ang mga ito para sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Abante Pilipinas. Yun. Yun lang naman. Naikwento ko lang. Kaya ang tanong, totoo ba, Auntie Claire? Ikaw na naman ang nagsalita Kaya medyo bihira ng maniwalang tao. Nagtatawanan na lang nga Basta't nanggaling sa bunganga mo, tahimik lang ang press corps, syempre. Pero pagdating sa labas, pag naibalita na, tawanan lang ang buong madla. Ganun lang yon. Di ba ga? Kaya sus Maria Joseph. Anyway, antayin natin ang susunod na kabanata. Alas 4:25 ng umaga. Kelot Binoga na tinaga pa sa Maynila. Isa sa mga sospek na tegi ng pulis. Alamin natin na detalye ng umabanting balitang yan mula kay Abante reporter John Z. Makahilas. Abante Radyo Live Report. Good morning, John Z. Yes, sa morning goods, Kuyang Ronnie. Nasawi ang isang tricycle driver sa paputukan at tagain sa Tondo, Maynila kagabi. Ang isa sa 2 suspect ang napaslang din ng responding pulis. Kinilala ang biktima na si Marlon Sibuya, 21 taong gulang, habang kinilala naman ang suspect na sina alias Edmond at Eugene. Batay sa report ng Manila Police District, nangyari ang krimen sa Velasquez Corner, Jacinto Street, Barangay 96, Tondo, lungsod ng Maynila. Ayon sa Rahabago Police, alitan ng dahilan ng pamamaril at pananaga. Bandang alas 7:21 kagabi habang nakasakay sa tricycle ang biktima na si Marlon Saboya, 23 taong gulang, nang dumating ang 2 suspect na sakay din ng tricycle. Nang akmang susugurin ng magkapatid na suspect na armado ng armas at itak, ang biktima ay mabilis itong tumakbo palayo, ngunit pinaputukan ni Eugene na tumagos sa kanyang puso. Kahit nakadapa na ang biktima, pinagtataga naman siya sa tiyan ni alias Edmond. Tiyempo naman na papauwi na galing sa duty ang isang pulis nang makita niya ang nangyaring pananaga. Nagpaputok ng warning shot ang pulis, pero sa halip na huminto, inumangan ng baril ni Eugene ang pulis, dahilan upang paputukan niya ang mga ito at tinamaan ang may hawak ng itak na si Edmond. Naisugod pa sa pagamutan ng biktima at suspect na hindi na umabot pa ng buhay sa ospital, habang nakatakas naman ang pangalawang suspect. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang responding police na maharap ngayon sa kasong homicide.
Ako, si Janze Makahilas, Abante. Janse, sorry. Yes. Nalito lang ako. Sino yung kakasuhan ng homicide? Yung nabuhay? Kakasuhan ng homicide yung pulis. Bakit? Dahil nadali nga o napatay niya yung isa sa mga suspect. Police engagement yun. Bakit kakasuhan? Operation yun. Yun nga, napadaan lang itong suspect na off duty nang sabi ng homicide division. Talagang kumbaga proseso daw yan. Ganon? Walang hiya naman. Oo. Gumanap ka na sa Kaya mas rehas yung pulis. Mario Joseph, gumawa ka na ng tungkulin mo tapos ikaw pa makukulong. Ang daming katangahang nangyayari ngayon. Sorry ha, pero parang, ewan ko, pakikurot mo nga sa singit yung kaibigan mo ang lesbo. Oo. Walang dyan yan. Ano daw, proseso naman daw yan, dada sa tamang proseso. Sabi na. Parang ngayon ko lang narinig, kaya tinawag ko yung pansin mo. Nagulat ako, bakit yung pulis kakasuhan? Di ba? Yun ang, oo. Sige na nga, bahala sila. Oo. Yes, saka si Janze Makahilas, Abante. Abante Pilipinas. Walang dyan yan. Gumanap na ng tungkulin, iniligtas yung mga tao. O, di ba ka? Nag-amok, hinul. Sus, Mario Joseph. Tapos ngayon, siya pang may kaso. Anong klase naman yan? Oo. Kaya tulingan. Pati, alam mo, Kuya Ogie, pati yung magsuot ng mamahaling sapatos, hindi ko nagagawin. Anak ng teteng naman, ang sabi dun sa babaeng general, kasi daw, yung halaga ng sapatos ay 70,000. Tapos, yun daw sinasabing sweldo ng general, ay yung, ang tawag dito, parang halos isang buwang sweldo na daw ng general yung kanyang halaga ng sapatos. Ano problema ninyo? Inggit kayo eh. Baka mayroon lang ibang nainggit diyan. May ibang nainggit ang sabi, wow, ganda naman ang sapatos niya, bakit ako wala? Ano ba tawag niya? Ano ba tawag niya? Mamaya tatanong ko. Tapos tanggalin niyo nga yan. Kainis. Abante Pilipinas. Sus Maria Josep talaga naman, oo. Minsan din na nagiging makatwiran, ha? Siyempre, general yun. Malaking sweldo, may kaya. Maria Josep, siyempre kaya niya nang bumili. Bakit yung ibang mga general dyan, nakitang-kita pagka binibisita ng media, kitang-kita yung mga muebles, mamahalin, di ba yari sa Nara, etc. Ito, Maria Josep talaga. Pero hindi sinisi. Wala talaga. Bueno, nako, tayo po'y katatapos lamang ng unang bahagi. Hindi pa ho tayo tapos. Magbabalik pa rin ang Abante Pilipinas. Mga mainit at eksklusibong balita na caught on cam. Huli sa aktwal o on-the-spot video ng mga pangyayari. Ito ang mga totoong tagpo in the act na naging viral. Na unfiltered reality sa lente ng katotohanan. Ako si Dea Ong, ito ang pag-abante ng mga kamera. Dito lang sa Tele Tabloid. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Abante.
Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Kilala ang Mount Etna bilang pinakaaktibong bulkan sa bansang Italy. Mula sa malayo makikita ang puting usok na ibinubuga ng bunganga ng bulkan. Pero kahit tuloy-tuloy ang pagbuga ng usok ng bulkan, hindi matatawaran ang ganda ng Mount Etna. Nababalutan ng yelo ang bulkan na lalong nagpapatingkad sa ganda nito. Kaya naman ang mga turista hindi nagpaawat sa kanilang ski mountaineering sa dalistis ng bulkan. Ayon sa mga turista, kakaibang experience ang kanilang naranasan dahil sa ipinamalas na aktibidad ng bulkan. Itinaas na ng Department of Civil Protection ng Italy ang alerto sa Mount Etna. Mula sa green alert, ginawa itong yellow alert dahil sa patuloy na pagbuga ng usok ng bulkan. Dahil sa madalas na pagputok ng Mount Etna, itinuturing itong isa sa pinakababantayang bulkan sa Europe. Mga kababayan, sunod-sunod po ang mga kalamidad na ating nararanasan. Lindol, bagyo, at mga pagguho ng lupa na hindi natin inaasahan. Kasabay pa nito ang mga isyu ng korupsyon sa mga flood control projects at iba pang pagnanakaw sa pondo ng bayan. Sa gitna ng lahat ng ito, hinihikayat po namin ang bawat Pilipino na magkaisa sa panalangin. Idulog natin sa may kapal na tayo ay punuin ng lakas at tatag ng kalooban upang malampasan ang mga pagsubok na ating pinagdaraanan at ang mga maaari pang dumating. Naway maging gabay at kalasag natin ang pag-iingat ng ating manlilikha upang sa kabila ng unos, manatili tayong ligtas, nagkakaisa at may pag-asa. Alam mo ba kung anong ginagawa ng Kongreso ng Pilipinas? Ito ang sangay ng gobyerno na gumagawa ng mga batas para sa kapakanan ng bayan. Ang Kongreso ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang Senado ay may 24 na senador. Ang House of Representatives ay may daang-daang kinatawan mula sa iba't ibang distrito at party list. Ano ang mga trabaho nila? Una, gumawa ng batas. Lahat ng batas na ginagamit natin, tulad ng sa edukasyon, kalusugan at sa ekonomiya, nagsisimula sa Kongreso. Pangalawa, kontrolin ang budget. Sila ang nag-aaproba kung saan gagastusin ang pondo ng gobyerno para sa paaralan, hospital, kalsada at iba pa. Pangatlo, imbestigahan ang mga issue. Kapag may anomalya o problema sa pamalaan, pwedeng magsagawa ng hearing para matukoy ito. At higit sa lahat, sila ang boses ng taong bayan. Ibinoto natin sila para isulong kung ano ang makabubuti sa atin at sa ating mga karapatan. Bilang mamamayan, tungkulin din natin ang makialam at maging mapanuri. Alamin kung ano ang mga ginagawa ng ating mga kinatawan. Dahil sila ay para sa atin at dapat galing sa atin. Hindi lang sila gumagawa ng batas. Sila din ang boses ng sambayanang Pilipino. Alamin, Makialam, Makibahagi. ako si Jos Ignacio. Dexter Ganibe, Mavic Trinidad. Ryan Veloban. Abante! Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga ahensya ng gobyerno sa ating araw-araw na pamumuhay? Marami sa kanila ang matatagpuan sa paligid ng elliptical road sa Quezon City, kaya tinawag silang mga elliptical agency. Tara, kilalanin natin sila. Una sa listahan ng Department of Agriculture, ang katuwang ng mga magsasaka at mangingisda. Sila nagtataguyod ng programang pang-agrikultura, seguridad sa pagkain, at suporta sa rural development. Pangalawa, ang Department of Agrarian Reform o DAR, na naglalayong bigyan ng sariling lupa ang mga magsasaka sa pamagitan ng reforma sa mga lupa.
Bibigyan din ng mga bagong pag-asa at kabuhayan. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR naman, ang tagapangalaga ng kalikasan. Sila ang nangunguna sa pangangalaga ng kagubatan, karagatan at likas na yaman ng bansa. Ang gobyernong malapit sa tao naman, yan ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Sila ang tumutulong sa mga lokal na pamahalaan upang mas maging epektibo at tapat sa serbisyo. Teknolohiya para sa progreso. Yan ang layunin ng Department of Science and Technology o DOST. Sila ang nagdadala ng siyensya at inobasyon sa bawat sulok ng bansa. Samantala, ang Department of Budget and Management o DBM ang tagapamahala ng pondo ng bayan. Tinitiyak nilang bawat sentimo ay napupunta sa tamang proyekto at serbisyong pampubliko. Nakabantay naman sa pondo ng bayan, iyan ang Commission on Audit o COA. Sila ang nag-audit o sumusuri kung maayos na nagagamit ang kaban ng bayan. Ilan lamang ito sa mga ahensyang matatagpuan sa elliptical road na bawat isa ay may mahalagang gampanin sa kaunlaran ng bayan. Sa kanilang pagkakaisa, mas epektibong may papatupad ang serbisyo publiko. Makialam, makiisa, makibahagi. Para sa bayan, para sa bawat mamamayan. Ako si Aileen Taliping, Billy Vegas, Benji Liwanag, Edwin Balasa, Abante! Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Good morning, Randy Salvador. Yan. Isang, ito, security guard din ito, pero mabait ito. Mabait ito. Hindi ito kagaya ng ilang security, hindi naman lahat, ano ha? Hindi ito kagaya ng ilang security guard ng BGC na ang aangas. Akala mo, nabili nila yung BGC. Abante Pilipinas. Berhel Cabrestante Baluyot watching from Puerto Princesa City. Ay, na temprano, tangay. Yan, kumusta kayo dyan? It's 4:39 in the morning. Diretso na tayo sa ating mga balita. Kinumpirma ng Department of Justice na wala pang inilalabas na warrant of arrest ang korte laban sa negosyante at gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Ito'y sa kabila ng mga kasong isinampa sa korte laban kay Ang at sa iba pang mga individual na idinadawit sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Paulo Martinez, wala pang iniisyong arrest warrant ang Regional Trial Court ng Santa Cruz, Laguna at Lipa City, Batangas laban kay Ang. Dagdag pa ni Martinez, pending pa ang raffle ng branch na hahawak sa kasong nakahain sa San Pablo, Laguna RTC, dahilan kung bakit wala pang inilalabas na kautusan ang korte. Abante Pilipinas. Ganun talaga. Hintay-hintayin nyo na lang. Hintay-hintayin nyo na lang. Tsaka, talaga bang Bakit si Patidongan hindi nakakasuhan? No? Abante Pilipinas. Binisita naman ng Communication and Electronic Service ng NCRPO kung nasa maayos na kondisyon ang mga nakakalat na CCTV sa Quiapo, Maynila bago ang traslasyon. Inisa-isa ng mga kawani ng NCRPO Communication and Electronic Service na malinis ang mga lente ng CCTV, gumagana at maayos ang mga kamera sa ruta na daraanan ng Nazareno sa araw ng Biyernes o bukas. Sa pamamagitan nito ay real-time ang monitoring sa mga mangyayari sa pagtitipon ng mga deboto at sa mismong galaw ng andas sa panahon ng traslasyon ng Nazareno mula sa Quirino Grandstand pabalik ng Quiapo Church. Ayon sa MPD, kabilang sa pag-aaralan ng pulisya ay kung kakailanganin ng pagpapahina ng signal ng cellphones bilang bahagi ng pagtiyak sa seguridad ng libo-libong deboto na dadalo sa traslasyon. Abante Pilipinas. Parang na yan parang tawag dito? Naging tradisyon na rin ho yan Huwag nyo nang baguhin.
wag nyo nang tanggalin. Normal na ho. Kami, sa media, sa mga nagko-cover, kabisado na namin yan. Talagang pinapatay ang signal ng telepono sa mga ruta na yan para maiwasan ho yung posibleng sakuna. Kasi naalala ninyo ng araw, di ba? Lalo na ngayon, ang mga krimen ay nagagawa na sa pamamagitan ng telepono. Di ba ga? Particularly, halimbawa na lang, kung mayroong gustong bombahin. Remember yung mga nakalipas na mga naganap na pambobomba dito sa Maynila, sa LRT. Naalala nyo ba yon? Rizal Day bombing ba yon? Kung di ako nagkakamali. No? Ginamitan ito ng cellphone and detonating device. At ito daw ay ginamitan ng tawag dito, yung regalo. Gift box, iniwan doon sa tren. Di ba ga? Kaya yun, matagal na yan. Parang 80s pa yun, o 90s. Yung Rizal Day bombing. 90s ba o 90s? 2000 na ba yun? Yun, yung Rizal Day bombing. Gamit telepono or cellphone. Wala pang GSM nun, ha? Wala pang GSM nun. Ang gamit pa lang ho nun ay yung mga keypad. Yan. Tapos yung bus na pinasabog dito sa EDSA, naalala ninyo? Sa may Makati banda? Cellphone din ang ginamit nun. I think that was 2010. 2010 mga ganong taon, nang yan ho'y mangyari dyan sa EDSA. I was in I was in call center that time at isa sa mga kasamahan sa call center ang nabiktima dyan. Yung call center na PLDT dyan sa Makati, nandyan ako that time. Anyway, alas 4:43. Oras natin sa buong kapuluan yan. Ito naman, warrant of arrest isinilbi sa presong nakakulong sa Maynila. Mabati sa balita si Abante reporter Cherk Balagtas. Abante Pilipinas. Cherk. Matagumpay na naisilbi ng Northern Police District o NPD sa pamamagitan ng District Investigation and Detective Management Division ang warrant of arrest laban sa isang 41 anyos na lalaki na nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016. Ayon sa pulisya, isinagawa ang pagsisilbi ng warrant sa loob mismo ng BJMP-NCR Manila City Jail sa Old Bilibid Compound, Santa Cruz, Maynila sa pamunguna ng NPD Tracker Team. Ang nasabing warrant ay issue ng Regional Trial Court Branch 124 ng Caloocan City noong November 11, 2025 at may inirekomendang piyansang 300,000 pesos. Ipinaalam muna sa akusado ang dahilan ng kanyang pag-aresto at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanyang nauunawaan, ngunit pinili nitong manahimik. Gumamit din ng mga operatiba ng alternative recording device alinsunod sa patakaran ng Korte Suprema hinggil sa paggamit ng body-worn camera sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Nananatili muna sa kustodiya ng BJMP-NCR Manila City Jail ang akusado dahil sa kasong pagnanakaw, ngunit patuloy namang inihahanda ng NPD ang return of warrant of arrest para sa pagsusumiti sa korte na naglabas ng nasabing kautusan. Ako si Cherk Balagtas, Abante. Abante Pilipinas. Thank you, Cherk Balagtas. Samantala, isang tricycle driver na nakipagsuntukan sa isang traffic enforcer sa Coronadal City nahaharap sa kaso. Yari ka ngayon. Mabante sa balita si Abante reporter June Mendoza. Abante Pilipinas. June. Nahaharap ngayon sa patong-patong na asunto ang isang driver ng tricycle sa lungsod ng Coronadal matapos makipagsuntukan sa isang traffic enforcer. Sinabi ni City Traffic Management Officer Joy Placer, nagugat ang insidente matapos sitain ng enforcer ang driver dahil sa ginawa nitong pagpark sa harap ng isang terminal. Sa kabila umano na makailang beses na paalala, patuloy umanong nagbatigas ang driver at pilit pa rin kumuha ng mga pasahero. Dito na umano tinangka ng enforcer na kunin ang lisensya ng driver at ang susi ng kanyang tricycle dahilan para humantong sa suntukan ng insidente. Dagdag ni Placer, lumabas din sa investigasyon na kolorom o hindi otorisado na kailang tanggapan ang ginawang pamamasada ng driver. Maliban sa paglabag sa City Traffic Ordinance, posible rin manong maharap sa kasong slight physical injury ang nasabing driver. Ito si Jun Mendoza, Abante. Abante Pilipinas. Thank you, Jun Mendoza. Nagatid sa oras, alas 4:46 na ho ng umaga. Ayan, lamig lang.
Lalo na kapag alam ninyong mali kayo. Kasi una, meron mga ordinansang umiiral. Ngayon, kapag hindi ninyo alam yan, ay yan ang kahihinatnan talaga ninyo. Ano, pag kayo ay sinita na ng enforcer o ng kahit na sinong otoridad, sunod na. Ano ha? Kasi sumunod ka man o hindi, eh baka kung anong mangyari. May batas man dyan o wala, bawal man talaga o hindi, eh kung hindi ka susunod, ganyan ang mangyayari. Ano ha? Kasi ang pinoproteksyon na ng mga yan ay di yung seguridad naman ng mga pasahero doon sa terminal. Ikalawa, ano ha? Ano yan eh? Tawag dito, yung direct assault to a person in authority or a person agent of authority. So, magkaso ka talaga dyan. May kaso ka. Delikado. So, wag nating, wag nating gamiting dahilan, ang kahirapan at yung sinasabi nating trabaho para lumabag tayo sa mga batas. Tama yon. Tama naman ay paglaban mo ang iyong karapatan. Natural lang na makita ng taong bayan na ikaw naman ay nagsisikap. That you are doing your thing fairly. Yun dapat. Binibigyan ka ng pagkakataon. Kaya yung ibang mga jeepney driver, dito lang wala eh. Tonto lang kasi yung ating mga traffic enforcer eh. Kasi pagkagabi, walang enforcer. At pagka may enforcer naman, hindi naman talaga nag-i-enforce. Nangungutong. O di ba ga? Pero sa gabi, ang daming mga traffic violators. Lalo na yung mga driver ng jeep. Ako, Mario Joseph, kung makipag-karera, akala mo ay racetrack yung kalsada. Ano-ano mga kalsada yan? Dito, yung kahabaan ng Aurora Boulevard, sa Quezon Avenue, di ba ga? Ano pa? Saan ba ako may nakita ro nagkakarera? Dyan sa sa may Kalentong. Yung galing Santa Mesa, ang Kalentong kasi yung papuntang papuntang Santa Ana. Yun yung General Kalentong. Pero itong yung anong kalsada ito? Yung sa harap ng JRU, Jose Rizal University. Ha? Shaw Boulevard, tama, Shaw, yan. Sorry, Shaw Boulevard. Ayun, Yang kalsada na yan, papunta doon sa may Akasya, ang jeep dyan, minsan, pagka madaling araw, naghahagaran. Oo, paunahan kasi syempre nag-aagawan sa pasahero. Pero hindi dahilan yon para maliin natin ang ating trabaho. Di ba? Sino mapapahamak pag nahuli ka? Or pag naka-aksidente ka? Problema nino. Hindi problema ng batas yun. Problema mo yun. Problema mo yun. At problema ng pamilya mo. Alas 4:50. Handa na ang Philippine Coast Guard para sa idaraos na Translasyon 2026 sa January 9. Ayon sa Philippine Coast Guard, magdideploy ito ng mga tauhan bilang tulong sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at sa Manila City LGU sa pagtiyak ng seguridad. Itatalaga ang mga tauhan ng Coast Guard sa bahagi ng Quirino Grandstand, Jones Bridge, Ayala Bridge at sa bisinidad ng Quiapo Church. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab, ang mga tauhan na ipapakalat ay kabibilangan ng medical responders, K9 units, search and rescue teams at specialized units gaya ng EOD forces at Special Operations Group. EOD, that's Explosive and Ordnance Division. Hindi Ordnance, Ordnance Division. At saka yung Special Operations Group. Kailangan niya nakahanda. We do not know what may happen. Di ba ga? So, mabuti na yun. Lalo na ngayon, di ba ga? Again, di ba, sa mga matataong lugar sa bansa, particularly sa mga paliparan, napaka-lax ng security. Napaka-lax. Kaya ayoko lang mag-experiment, pero minsan iniisip kong dalhin yung baril ko sa bag tapos papasok ko sa LRT. Ayoko. Wag na. baka mahiya pa baka mapasubo pa tayo, wag na lang. Pero ang iniisip naman natin, dahil tinanggal yung mga yung mga X-ray machine, hindi mo alam kung ano talaga ang laman ng bag. Hindi mo talaga alam kung anong laman ng bag. Yun yung yun yung problema doon. So, paano? Halimbawa, may laman talagang, halimbawa lang, meron pala talagang planong masama itong isang tao na ito.
Tapos yung kanyang bag ay may lamang kung ano man na makakasira o makakasakit sa mga tao. Tapos ay syempre dadaan. Ang hawak lang kasi is yung parang baston, ano tawag doon? Yung tawag dito, metal detector. Yun lang kanilang hawak eh. Hindi naman ganoon kataas ang kanyang efficiency. So halimbawa, may tumunog, anong laman yan? Di syempre, may bumili ako ng mga kutsara at tinidor. Di ba? O di dyan. Ay, hindi naman binubuksan eh. Tatanungin ka lang. Bumili ako ng mga kutsara at tinidor. Ayun pala, mayroon ng iba pang laman yon. So, paano yan? Diba? At pagkatapos gumawa ng kawalang hiyan. That is something na kailangan din po nating bantayan. Abante Pilipinas. Samantala, nananatiling walang banta para sa idaraos na kapistahan ng Poong Nazareno sa Maynila sa January 9 o bukas. Sa kabila nito, sinabi ng Department of the Interior and Local Government na naka-alerto ang mahigit 15,000 polis at mga force multipliers para tiyakin ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng mga deboto. Ayon sa DILG, lahat ng rutang daraanan ng traslasyon ay mayroong polis. Paalala ng DILG sa mga deboto, ipinagbabawal ang matatalas at nakakasugat na bagay tulad ng payong, kutsilyo at iba pa. Bawal din magdala ng baril, siyempre paputok at pyrotechnic devices, mga lalagyang bawasagin, at maging ang pagsusot ng hoodie jackets at mga sombrero ay ipinagbabawal din. Abante Pilipinas. Maaari magtanong kayo, bakit bawal yung hoodie at sombrero? Yan. Kasi nga siksikan, di ba ga? Pagkatapos ay sa dami ng tao, kung meron kang gustong gawin, pwede mong gamitin yung pantakip sa mukha mo para hindi ka makilala. Kahit na sabihin mong merong mga nagkalat na CCTV cameras. Barangay Kapitan at pinsan nito niratrat sa Maguindanao del Sur. Mabante sa balita si Abante reporter June Mendoza. Abante Pilipinas. June? Kaagad nasawi ang isang opisyal ng barangay at pinsan nito matapos pagraratratin ng hindi pa nakikilala mga suspects sa bayan ng Raja Buayan sa lalawigan ng Maguindanao del Sur nitong Miyerkules. Kinilala ang mga nasawing biktima na sina Barangay Panagtaban Chairman Norodin Sindatukan Uto Jr. at ang pinsan nito na si Art Uto Mangilala. Ayon sa Raja Buayan Municipal Police Station, bandang alas 9 ng umaga nang kanilang respondihan ang shooting incident matapos makatanggap ng tawag mula sa mga residente. Lumalabas sa investigasyon na sakay ng motorsiklo ang dalawa ng tambangan umano ng mga salarin. Na-recover naman sa crime scene ang 3 basyo ng bala na posibleng ginamit sa naturang pananambang. Sa ngayon ay nagkasana ng pursuit operation ng kapulisan, katuwang ang 33rd Infantry Battalion ng Philippine Army laban sa mga tumakas na suspects. Nagpapatuloy din ang malalimang investigasyon upang matukoy ang motibo sa naturang insidente. Ito si Jun Mendoza, Abante. Abante Pilipinas. Thank you, June Mendoza. Alas 4:55 na ng umaga. CHD. Ano yung CHD? Ano to? Commission on Higher Education? O CHED? CHED yun eh. CHD Extension Office binuksan sa Caloocan City Hall South. Mabante sa balita si Abante reporter Cherk Balagtas. Abante Pilipinas. Cherk. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan, binuksan ng Pamahalaan Lungsod ng Caloocan ang City Health Department CHD Extension Office upang mas mapadali at mas mapabilis ang pagkuha ng serbisyong medikal at administratibo ng mga residente at kawani ng lungsod. Ayon sa lungsod, layunin ng CHD Extension Office na ilapit sa mga mamamayan ang mga serbisyon tulad ng konsultasyon, pagproseso ng mga dokumentong pangkalusugan at iba pang kaugnay na transaksyon sa isang mas organisado at komportableng pasilidad. Kabilang sa mga serbisyong inaalok sa bagong tanggapan ang sanitation services, dental services, health promotion, pharmacy, population and development services, epidemiology and disease surveillance, special health services, employees clinic, social hygiene clinic, burial permits and cremation services at cold chain facility para sa ligtas na imbakan ng bakuna.
Matatagpuan ng CHD Extension Office ikalawang palapag ng C-Cube Complex sa Caloocan City Hall South. Ayon sa pamahalaan ng lungsod, inaasahang makakatulong ang pagbubukas ng pasilidad sa mas epesyente at maayos na paghatid ng serbisyong pangkalusugan bilang patunay ng patuloy na aksyon at malasakit ng lokal na pamahalaan para sa kapakanan ng mga batang Kankalu. Ako si Choy Balagtas, Abante. Abante Pilipinas. Thank you, Church Balagtas. Nagatid sa oras na alas 4:57 ng umaga. Morning, good. Ma'am Jean, good morning. Hindi ko napansin, nandiyan na pala si Ma'am Jean. Danilo Ilyasar, Uncle Danny, Med Temprano. Tapos si Sir Dick Villanueva. Opo, Sir Ronnie. Lamig lang dahil dito po 5 araw nang umuulan ng snow. Negative 4 degrees Celsius. At nagtala ng bagong record na 1,000 kilometers traffic sa Ile-de-France. Ile-de-France. Yan hindi ko natutunan. Doon nasa Lyceum kami. Dami namin kaibigan mga foreign service eh. Pero ala kaming natutunan eh. Nakikiaral kami nung kanilang French. Yan. Ala kami natutunan. Ang hirap mong salita kasi sa ilong lo dumadaan. Abante Pilipinas. Ayan. Nai-report ko kahapon sa FYI. Yan nga. Masyadong mababa, negative 4 degrees. Can you imagine that? Yun na nga lang positive 14 degrees Celsius. Ginaw na kami ni Kuya Ogie. Ha? Ayun pa kayang negative 4 degrees, Mariosep? Ay mas mababa yan sa negative 3, ano, Dick? Ha? Mas mababa ba yung negative 4 sa negative 3? Abante Pilipinas. Medyo mas makapal ang yelo na negative 4. Pero yung negative 3, nagyayelo na talaga. Abante Pilipinas. Diretso tayo sa ating mga balita. Umalma ang Armed Forces of the Philippines nitong Martes sa naging mga paratang ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson na ilang high-ranking military official umano ang sinuhulan para huwag patulan ang isinusulong na pag-aklas laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa isang press conference ni Singson sa loob ng Club Filipino sa San Juan City, kinalampag nito si AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na manindigan laban sa graft and corruption. Bilang reaksyon, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na patuloy na sumusunod ang kanilang hanay sa mandato ng konstitusyon. Ayon kay Padilla, alinsunod sa Article 2, Section 3 ng 1987 Constitution, malinaw na nakasad ang pangingibabaw ng civilian authority sa militar ng bansa. Abante Pilipinas. Di ba ga, ano sabi? Pakiulit. Sabi sa Article 2, Section 3 ng 1987 Constitution, ay civilian authority ang, nalimutan ko na yung buong konteksto niyan, ano? Pero dapat talaga ay civilian authority at all times. May ganun yun eh. Doon sa original, sa English. Tama naman yun. Unfortunately, para kayo yung napanood ko na isang video eh. Na hindi ninyo alam kung kung ano ipa-priority ninyo. Yung isang video na napanood ko, Kuya Ogie, ito yung matandang mag-asawa. Yung lalaki ay hirap na hirap ng huminga doon sa kanyang wheelchair. Ay yung matandang babae nagalit na at hindi pinapansin sila. Ang sagot nung bugok na nurse ay mahaba pa ho ang pila. Anak ng teteng, mamamatay na yung matanda. Pila ang iniintindi mo. Tingnan mo kung alin ang malala sa mga nasa pila. Na sabihin mo ba na may mas malala pa doon sa naghihingalo na? Ay, hindi nyo alam kung paano bigyan ng bigyan ng priority ang buhay kontra sa pila. Yan ang problema ninyo. Mamaya, babalikan natin yung sa Armed Forces of the Philippines. Samantala, magbabalik ang Abante Pilipinas.
Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guinera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Sa bawat paggising, may panibagong hamon. At sa bawat hamon, may mga boses na handang lumaban. Abante sa balita, abante sa aksyon, abante sa serbisyo publiko. Raya Kapulong at Francis Folve. Abante sa umaga, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lang sa Abante. Mga kaabante, sa paparating January 9, narito ang ruta ng trastasyon. Magsisimula sa Quirino Grandstand at tatagal ang paglalakbay ng mahigit 20 oras. Depende sa dami ng deboto at sitwasyon ng ruta. Alamin ang oras ng galaw, alternatibong ruta at paalala sa kaligtasan. Para sa ligtas at maayos na trastasyon. Trastasyon 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng Abante. Kasama mo. Sa mahabang panahon, kayo ay kasama. Lalong tumibay ang ating pagsasama. Ang boses ko na inyong pinagkakatiwalaan sa inyong mga tahanan ng ilang dekada. Ang tiwala na magiging gabay namin para maghatid ng balita at serbisyo. Isang karangalan na kami pa rin ang inyong kasangga, si Paring Ray Langit. JR Langit po. Kasangga mo ang langit, abante ang best. Laging alalahanin sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Kasama rin ang inyong kasangga, JR Langit. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Mga kaabante, good news! Maaari mo nang balikan ang lahat ng mga programang na-miss mo. Oo, tama ang narinig mo. Mula sa maiinit na balita, makabuluhang diskusyon, hanggang sa mga nakakatuwang showbiz, chika. Lahat yan available online. Kaya ano pang hinihintay mo? I-follow na kami sa aming official social media accounts, Facebook, X, Instagram, at syempre, mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel para updated palagi. I-like, i-share, at i-comment ang inyong mga paboritong episodes. Dahil dito sa Abante, una ka! Abante, ang paborito ng makabagong Pilipino. Bago pa man bumaha, makinig sa balita at abiso ng lokal na pamahalaan. Ihanda ang emergency kit, itaas ang mga gamit, patayin ang kuryente kapag malapit na ang baha, maghanda ng evacuation plan. Habang bumabaha, iwasan ang paglalakad o pagmamaneho sa baha. Kung kailangang lumikas, gawin agad. Dalhin ang emergency kit at mahalagang dokumento. Huwag basta hawakan ang mga metal o poste ng kuryente. Makinig sa radyo o official social media updates. Pagkatapos ng baha, huwag agad pumasok sa bahay hanggat hindi sinasabing ligtas. I-check kung may sira ang linya ng kuryente o gas leak. Linisin at i-disinfect ang bahay. Iwasan muna ang pag-inom ng tubig sa gripo. Mag-ingat sa mga lamok at sakit tulad ng leptospirosis at dengue. Maging alerto. Manatiling ligtas at tumulong sa isa't isa sa panahon ng kalamidad. Isang paalala mula sa Abante Network. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na!
Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, piniray na! Kabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Alas 5:08 ng umaga. Good morning muna. Sabi ni Dick Villanueva, Karoni, nagnakaw ng kondom, kulong, pero magnanakaw ng bilyon, wala pang nakukulong. Oo. Sabi niya, first time sana niya makakaranas gumamit ng gano'n. Curious daw siya. Mahal kasi, 300 pesos naman. Eh, mura lang ang kondom, di ba? Magkano yung kondom na, di ba? 30. Ay, 300 pesos daw yung kondom na nakuha niya. Kasi plastic. Plastic labo na. Salbahe ka. Siguro ikaw, Fred, gumagamit. Alam-alam mo eh. Ha? Saan mo ginagamit yun? Yung paghugot may kasama pang mga dahon-dahon. Alam mo yan? Hindi mo alam yan. Ano? Bata pa. Throwback Thursday morning, Kabante, Kuya Ronaldo Yang Ramos, Simbang St. Jude, God bless Malolos, Bulacan, Viva Nazareno 2026, bukas, Friday, January 9. Ayan, tama naman yun, ano ha? Ayan, okay. Bueno, sino pa ang habol natin? Si Chairman Raul Tahilan Suwangko ng BGSO, good morning. Ayan, sa inyong lahat. At syempre, narito mo ng front page headlines ang pahagang una sa balita. Ito po ang Abante na 38 years na nating kasama. Abante Pilipinas. Front page headlines ng Abante ngayong umaga. Joel Villanueva, Jingo Estrada, Bong Revilla sasampulan sa kickback. Abante Pilipinas. May ilang senador at mga kongresista makakasuhan sa nakuhang kickback umano sa manumalyang flood control project sa Enero 15 ayon kay Senador Amy Marcos. Kabilang dito sina Senador Jingo Estrada, Senador Joel Villanueva na pawang kasama ni Marcos sa Senate Minority Group at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Abante Pilipinas. Ay, oo. Kung yung sinasabi ni Senator Franklin Drilon ay posible, itong tatlo na ito sigurado ito ang makukulong kasi hindi siguradong itong mga ito ay hindi ito papabor sa impeachment. Kaya makukulong kayo dahil kahit anong mangyari, tawasin man yan, hindi papabor sa impeachment. Pero yung mga congressman, wala nang makukulong na congressman. Di ba ga? Kasi nga, una, sa impeachment o kulong? Yan. Isa pang headline ng Abante na booking ng AMLAC Guardiola firm dinoktor kita sa baha scam. Abante Pilipinas. Isiniwalat ng Anti-Money Laundering Council na ang bilyon-bilyong pisong pumasok sa mga bank accounts na konektado sa Newington Builders Incorporated ay hindi pinakita sa financial statement ng kumpanya kaya nabisto ang deliberate concealment of transactions ng may-ari nitong si Billionaire Contractor at Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Tirso Guardiola. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, ang Newington Builders na ang dating pangalan E. Guardiola Construction ay pinapangisawan ngayon ng kapatid ni Guardiola na si Alberto Elmer Guardiola at asawang si Elaine Guardiola. Abante Pilipinas. Paano dinoktor? Itinago? Inilihim? Parang ganon? Yun lang. Kaya hindi lang babasa bank transaction. Headline naman ng Abante tonight, nambudol sa rent a car, teenager inutas. Abante Pilipinas.
Isang 16 anyos na binatilyo na tagpuang wala ng buhay sa loob ng kanilang tahanan, isang araw lamang matapos arestuhin sa kasong rent tangay sa Cagayan de Oro nitong Martes. Sinabi ni Police Captain Emilita Simon, spokesperson ng Cagayan de Oro City Police Office, gumagamit umano ang binatilyo ng mga peking ID para magrenta ng sasakyan noong December 28, 2025 para sa 2 araw na biyahe, subalit hindi pa ito bumalik. Nitong Enero 5, natunton ni alias Reyes, may-ari ng car rental, ang binatilyo sa Osmeña Street sa pamamagitan ng Global Positioning System o GPS habang sinusubukang lansagin ang tracking system ng sasakyan. Abante Pilipinas. Nangyari, deads na. Tama ba? Oo, tama pagkaintindi ko. Andali parang napasarap ang kain ko nung pansit na dala ni Ogie. Natagpo ang patay. Kawawa naman. Isa pang headline ng Abante Tonight, politiko scooper Cristina Frasco, gastador, diskarte sa turismo. Abante Pilipinas. Kabilang sa namumurong si Bakin umano sa pwesto, si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco dahil sa magastos ngunit mahinang pamamalakad dito sa turismo ng bansa ayon sa scooper ng politiko. Seryoso umanong kinukonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalit ng liderato ng DOT dahil sa nakakadismayang performance ng ahensya sa sektor ng turismo na hindi makasabay sa mga karatig bansa pero bilyon-bilyong piso ang ibinuhos para sa mga infrastruktura at promotional campaigns. Abante Pilipinas. May promotional campaign ba? Parang wala. Wala akong nakita. Wala akong naririnig. Hindi kagaya dati kahit paano may napapanood ko sa TV na, nakarating ka na ba sa Siargao? Yung mga ganun, di ba? May mga nalibot mo na ba ang Pilipinas? May mga ganun kahit paano napopromote yung iba't ibang parte. Ngayon, wala. At yan ho ang ating mga front page headlines ng Abante at Abante Tonight. Bili na ho ng kopya ninyo sa mga paborito ninyong newsstands. Kung wala naman, kung ayaw ninyo magbitbit ng dyaryo, mag-subscribe na sa aming Abante at Abante Tonight News Online. Alas 5:15 na ho ng umaga. Babagal nakikita o mas mahina daw ang nakikitang paglago ng ekonomiya ayon sa mga economic managers ng bansa ngayong taon kaysa sa nauna nilang tinarget noong 2025. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan Jr. na 5% ang tinitingnang paglago ng ekonomiya o ang tinatawag na Gross Domestic Product growth ngayong 2026. Mas mababa ito kaysa sa 6 to 7% na naitala noong Hunyo ng taong nung nakalipas na taon na ginamit na basehan naman ng balangkasin ng budget para ngayong taon para aprubahan sa Kongreso. Sumadsad sa 4% ang GDP growth ng bansa sa ikatlong quarter ng 2025. Dahil sa sobrang baba nito, sinuko na ng economic managers ang 5.5 to 6.5% target para sa 2025. Sabi ni Balisacan, nagpulong ang Development Budget Coordination Committee na binubuo ng mga economic manager ng gobyerno nitong nakarang Disyembre, ngunit hindi pa formal na inaanunsyo ang resulta ng talakayan. Abante Pilipinas. Anong ini-expect ninyo? Siyempre, di ba ay ekonomiya yan. Siyempre kasama dyan yung kinukonsidera dyan yung investments, investors. Di ba ay wala yung turismo, yung income, wala. Wala. Bagsak. Abante Pilipinas. Kaya nga tanong yung mga tinanggal, yung mga dating kasama sa NEP ng 2026 GAA na tinanggal at inilagay doon sa unprogrammed appropriations at nabito. Wala na kayo pag-asa. Abante Pilipinas. Reset. Abante Pilipinas. Maganda umano ang pagkakagawa ng EDSA rehabilitation sa ngayon ayon sa tagapangulo ng Automobile Association Philippines na si Augustus Joe Feria. Sa panayam na programang Abante sa tanghali, aminado siyang sila mismo ay hindi sang-ayon sa panukalang rehabilitasyon nito. Ito ay dahil sa naunang plano na tatagal man ito ng 2 taon at walang alternatibong ruta para dito. Saad niya, mahalagang kalsada ang EDSA at kung ito ay mawawala ay malaking epekto sa lahat. Tunghayan natin ang pahayag ni Ferreira
sa bagay na ito. Ito sa kanila, puso ng kalsada ang EDSA, pag pinatay mo yan, ay nakakagulo tayo rito. Nakinig naman so kabutihang palad. Nakinig ang gobyerno. At saka yung 2 taon naging 8 buwan o 7 buwan na sinasabi nila. Kasi alam mo yan, Abante Pilipinas. Di ba? Tapos na doon. Di ba? Kala ko tapos na doon eh. Ang tinig ho ni Automobile Association Philippines Augustus Ferreria sa pariampo ng Abante sa tanghali. Abante Pilipinas. Pero hindi magtatagal yan kasi ang unang plano dyan, papalitan yung kalsada. Di ba ga? At pagkatapos, parang nang sa ganun, ma-revive din at mapatibay pa yung soil base. Yung kalsada na yan, ay kung hindi, di wala din. Ang mangyayari dyan, yung mga bitak-bitak, mga wasak-wasak na parte niyan, ang gagawin, tatapalan at pagkatapos, hindi alam kung hanggang kailan. Yun lang. So, hindi rin magtatagal dyan. Pero, alam mo, talagang ganun eh. Pagka gusto mong umunlad, kailangan mo ng sakripisyo. Totoo yun. Kailangan mo ng sakripisyo. This is going to be a great sacrifice sana. Kasi, palalaparin yung mga tulay. Kasi isa yan sa mga nagpapasikip ng daloy ng trapiko sa EDSA. Mayroong mga parting malalapad yung EDSA, pero pagdating doon sa ibang parte niyan, doon sa mga may tunnel, doon sa mga may tulay, maliliit. Kaya nagkakaroon ng imbudo. Nagkakaroon ng bottleneck. Nagkakaroon ng bottleneck. Kasi baka battle baka isipin battle na giyera hindi, nagkakaroon ng bottleneck. That's the problem. That's the problem there. Di ba ga? Yung halimbawa 10 ilan ba? 6. Yung 6 o sabi mong 4. Yung 4 na lane. Papasok ngayon do sa 2 lane. Ay magkakasya ba yun? Di magkakaroon ng buhol-buhol. Di ba? Yung unang kasi yung tunnel natin for example, ay nandito sa sentro. Tapos yung isang lane inagaw pa ng bus carousel, di ba? So sabihin mo ng 3 yung lane yan. Kahit na 3 lane yan, kung 4 na lane yung papasok, hindi pa rin eh. Hindi pa rin. Kasi nga, wala nang daraanan, walang lulugaran. Magkaka-traffic at magkaka-traffic. Iyan, aayusin sana. Pero, yun nga, dahil takot sila na malugi, dahil lugi na nga, ganyan na lang muna. Well, in fairness, maganda. Sapagkat wala nang bako-bako, aspalto na eh. Pantay-pantay na eh. Pero how long will it last? Abante Pilipinas. Mananatili namang bukas ang US Embassy sa Maynila sa January 9 sa kabila ng aktibidad para sa kapistahan ng Poong Nazareno. Ayon sa abiso ng embahada, magpapatupad ng regular operation sa nasabing petsa. Pero payo ng US Embassy sa mga mayroong transaksyon sa embahada sa January 9, alamin ang mga ipatutupad na road closure sa lungsod ng Maynila. May payo din ng embahada sa kanilang mga mamamayan na planong dumalo sa traslasyon. Ayon sa embahada, dapat maging maingat lalo at inaasahan na madami ang dadalo sa naturang pagtitipon. Abante Pilipinas. May nakahanda ng sapat na bilang ng food packs ang Department of Social Welfare and Development para sa mga residenteng maapektuhan ng pagtaas ng Alert Level 3 sa Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD Field Office 5, Region 5, mahigit 100,000 family food packs ang naka-preposition na sa Albay. Mayroon ding nakahandang mahigit 16,000 kahon ng ready-to-eat meals. Sinabi ng ahensya na libo-libo ring non-food item kits at essential items ang nakahanda gaya ng sleeping, hygiene at kitchen kits. Abante Pilipinas. Then in fairness the other year, nung pumunta ako dyan sa pumunta kami dyan sa Bicol, ilang mga evacuation centers ang napuntahan namin, mga evacuation area. Kasi hindi naman center dahil parang school. Kasi yun nga yung isinusulong ngayon ni Senator Bongo na magkaroon na ng mga permanenteng evacuation center para hindi na nakaka-epekto sa pag-aaral ng mga estudyante. Kasi ganyan
Pagka may kalamidad, tinan mo, sa school pupunta, yung mga estudyante nadadamay. Yung pasok sa eskwela, nadadamay din. Di ba? Samantalang habang nasa evacuation center, itong mga pamilya nito, pwede namang mag-aral yung mga bata. Kaya lang, saan? Dahil yung mga school na But anyway, so again, so pinasyalan natin yung ilang mga evacuation area dyan ho sa Bicol when I was there. Maayos naman. Maganda yung ng sitwasyon doon. Oo. Meron silang mga tent, well-coordinated, or ewan ko lang ha. Ewan ko lang, baka sinabihan na silang maging maayos dahil darating kami. Alam mo naman minsan, pagka sinabi, may darating na media, galing Maynila. Mag-ayos kayo ha. Yun na, di ba? So, hindi natin alam. Pero, in fairness, yung nakita natin doon ay maganda. Maganda. Malayo kasi doon sa billeting area, kaya hindi namin nabalikan agad. Yung alam mo yung surprise visit, nung pinuntahan mo kasi, siyempre, in-announce yun eh. Pero yung surprise visit, wala eh. Hindi namin nagawa. Malayo yung billeting. Yung pinuntahan namin eh, parang albay pa rin, pero kami naman ay nasa Legazpi City. Malayo. Abante Pilipinas. Samantala, nagtaas ng heightened alert ang Philippine Coast Guard sa Bicol Region matapos ang pagdeklara ng alert level 3 status sa Bulkang Mayon. Ayon sa Philippine Coast Guard, pinatupad na ang heightened disaster preparedness measures ng Coast Guard District Bicol, lalo na sa mga coastal at island communities. Samantala, nakaantabay na din ang Coast Guard Station Albay para umasiste sa mga residente. Handa rin i-dispatch anumang oras ang deployable response groups ng Philippine Coast Guard sa rehiyon. Patuloy din ang paalaala ng Coast Guard sa mga mangingisda at sa mga residente sa mga baybay na iwasan ang manatili sa delikadong lugar at sundin ang abiso ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Abante Pilipinas. Maliwalas naman ang mararanasang panahon sa Metro Manila sa umaga ng Biyernes, January 9. Sa inilabas na special local weather forecast ng Pag-asa para sa idaraos na kapistahan ng mahal na pong Nazareno, makakaranas ng maulap na papawirin na may malakas na hangin na may isolated na pag-ulan o mga pulo-pulo mga pag-ulan sa nasabing araw. Iiral din po ang katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula northeast, habang ang heat index naman ay posibleng umabot na hanggang 30 degrees Celsius. Medyo mainit. Mula naman tanghali hanggang gabi, ang Metro Manila ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulo-pulo pero mahihinang pag-ulan. Ang heat index naman sa hapon ay posibleng umabot sa 31 degrees Celsius. Abante Pilipinas. Hindi na nila masyadong mararamdaman. Hindi nila masyadong mararamdaman. Alas 5:25 na ho ng umaga. Abante Pilipinas. At sumayin niyo ho ang kalipunan ng ating mga umaabanteng balita ngayong araw po na ito ng Huwebes, ika-8 sa buwan ng Enero 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa control, andyan si Ogie, andyan si Mayor Baste, Yorme, si Jason, si Fred, si Ace ba nasa baba, at si Jam. Ako naman po inyong yayamanin, sexy at suwabing tagapagbalita sa umaga sa ngalan ng ating mga kasamahan sa labas ng himpilan, si Cherk, si Janze at si June Mendoza. Maraming salamat. Hindi pa ho tayo tapos ha. Meron pa ho tayo bukas. Kaya stay tuned. Bukas magbabalik pa rin ang Abante Pilipinas. Samantala yan, tabayanan naman ninyo ang Walang Atrasan with Benji Alejandro. Susunod na. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas.